Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy po ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos sa bawat sa atin na maging bahagi ng isang dakila at banal na bayan, at kalakip ng paanyaya ng ating Panginoon ay ang banal na pagbati na nagsasabi sa bawat sa atin, kapayapaan ay sa ating lahat. Amen. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo'y nasa isang panahon kung saan ito ang kalugod-lugod na kaarawan ng ating Panginoon, na patuloy tayong nagbubunyi, patuloy tayong nagagalak sa kagandahang loob ng ating Panginoon na ipinamamalas niya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga kasulatan. Ito ang umaaliw sa atin. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong magsiawit ng mga pagpupuri. Ito ang kagalakan ng Panginoon sa kanyang banal na luklukan sa sangkalangitan, na madinig ang kanyang bayan na patuloy na nagpapatuto, nagpapahayag ng kagandahang loob niya sa pamamagitan ng mga awitin ng lahat ng mga banal. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Gaya nga ng nasusulat kung paano ang mga ating mga magulang ay nagsigawa ng ganitong bagay, marapat na masulpungan din tayo ng ating Panginoong Diyos na tinutupad natin ito sapagkat kagalakan din natin, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa Diyos. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa ating hari. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa. Magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pag-unawa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sino ang hari ng buong lupa na patuloy natin inaawitan ng pagpupuri? Mga kapatid at mga kaibigan, iisa ang kinikilalang hari ng buong lupa. Iisa ang hari na tinutukoy sa aklat ng buhay. Ito ang hari ng lahat ng mga banal ng Ito ang hari ng lahat ng mga bansa, ang hari ng banal na bundok ng Sayon, ang ating Panginoong Hesukristo. Magsiawit tayong patuloy na may pag-unawa, mga kapatid at mga kaibigan. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin may buong kagalakan, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy natin itaas at ipagbunyi ang pangalan ng ating hari. You are the King of kings and Lord of lords. Ipahayag natin, mga kapatid. You are the King of kings and Lord of lords. Our Savior and our hope. That we praise. We praise.
We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy nating itaas ang buong kapurihan, ang buong kadakilaan at kaluwalhatian ng ating hari, ang hari na nabuhay na magmuli. Pasalamatan natin mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating dalangin ng pagpupuri sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, patuloy na kaming lahat ay nagagalak na sa kaarawang itinangin mo upang ipagpuniang iyong pangalan, dakilain at muling ipaalala ang iyong kagandahang loob sa lahat ng mga tao na nananahan sa buong sanlibutan. Salamat Panginoon, nagagalak kami nitaas sa iyo ang aming pagpapasalamat sapagkat nilagay mo sa aming puso at sa aming mga pag-iisip ang mga awitin ng pagpupuri na patuloy na nagiging kagalakan namin sa aming gawang paglilingkod sa iyong dakilang lupan sa sangkalamitan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat kalakip ng iyong dakila at banal na pag-ibig ay itinayo mo ang iyong mga lingkod sa karunungan at kaalaman upang ang iyong katwiran ay patuloy na salitain at maipaalala sa lahat ng bahagi ng iyong bayan upang ang bawat isa ay magsilakad na ng naayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ikaw din ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng karunungan at kaalaman na ang lahat ng mga bagay ay patuloy na itiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manubos. Mga galak tayo mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen. Tunay na nakagagalak po na maghandog at maghain ng napakadakilang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoong Kristo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na mag-uli na naawit natin yung the great and marvelous, the great, thy work of God. Di ba napakadakilang gawa ng Panginoon Diyos na ipinakilala at pinatunayan ng buhayin mag-uli yung ating tagapamagitan na paniniwalaan, binuhay na mag-uli sa ikatlong araw. Pinatunayan ng Panginoon Diyos yung stand ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Amen po ba? Kaya binabati namin kayong lahat na mga nakakapanood at nakakarinig
ng kanyang tinig na ipinapahayag upang makatsak tayo sa kaligtasan. Binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. Amen. Ako po'y naninindigan po ako sa hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng hula ng mga banal na propeta na ating paniniwalaan upang ikabuhay natin at maging tagapagmana tayo na sarili tayong mana. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Gagalap kong gunitain, yung pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoon Diyos na pinatunayan niya sa pangalan ni Jesucristo na ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula ay Espiritu. Kaya iisang Diyos na tunay ang paniniwala ng Iglesia ng Bundok na Sayon na tinatayuan natin na pinapahayag natin sa social media at nasa competition tayong nagaganap ngayon. Amen po ba? Amen. Sundan nyo kami sa pagbubulay-bulay at pagbulita at pag-alaala ng kamatayan sa krus at pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Yung magiging buhay natin nagbabantay na tayo ng lahat ng mga bagay na sinalita nung una na pawang pangyayarihin at magaganap ngayon sa bawat individual na mananalig ng tapat at magbabantay at mag-iintay ng katuparan magaganap sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sa karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unawa ay natatag. Yun hong relihiyon, yun hong kaharian. Sa karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unawa ay natatag. Ngayon kung hiwalay tayo rito sa karunungan, ano magagawa natin sa mundo? Kaya lahat nung nagsumikap at nagtiis, kung hiwalay sa karunungan ng pananalig sa Panginoong Jesucristo, mauwi sa kamangmangan. Amen. Amen po ba? Bakit po Amen. mauwi sa kamangmangan? Mauwi sa kawalan, mauwi sa wala. Ang lahat ng mga bagay na pinagsikapan ng tao dito sa mundo dahil ang lahat ng mga bagay ay pawang dilipas lamang, pawang ang lahat ng mga bagay ay waste lamang. Amen po ba? Amen. Kaya, nakagagalak na sa karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unawa ay natatagang kaharian. Naunawaan po ba natin? Natatagang kaharian, ang maluwalhating kaharian ng Panginoon Diyos na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Naunawaan natin yung stand ng paniniwala na pinaninindigan ko, na tinapahayag ko ang pagtatanyag ng kaluwalhatian at kaarawan at karangalan ng Panginoon Diyos na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Ito yung last days, ito na yung pagtatanyag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na saksing tapat ako sa pagkabuhay na maguli na naninindigan ako sa patotoo. Amen po ba? Amen. Dito nalulugod ang Panginoon Diyos ngayon, yung nagtatanyag ng patotoo. Na ito yung ibinigay niya sa bawat individual na nakakarinig na mabubuhay tayo na may pananalig at paniniwala. At tapat nating iingatan ito, irespeto natin, igagalang natin na may takot at pakikinig yung salitang narinig natin na sa pamamagitan ng pagkaunaway na tayo ang kaharian ng bundok ng Sayon na bukas sa pagkapanganay na ipinaghanda ng tahanan sa langit ang pangkahalatang pulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Bunga sa pagkabuhay na maguli, yung bundok ng Sayon, galing sa sinapupunan ng karunungan. Sa karunungan ay natayo ang bahay. Amen po ba? Amen. Sa ayo po tayo ron, sa karunungan ay natayo yung kaharian ng bundok ng Sayon sa paniniwala. Hindi naman konkretong building ito, itinayo Sa paniniwala itinayo. Amen po ba? Amen. And 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat sino ay hindi na makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Amen. Wala nang ibang makapaglalagay ng pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ngayon, anong pangalan ng kaharian na itinayo sa karunungan at sa pamamagitan ng unawa ay natayo ang kaharian? At ano pangalan ng kaharian na nakatala sa langit, na nakarehistro sa langit,
Na maunawaan natin ang paniniwala ng kaharian na katala sa langit, nabunga sa pagkapanganay, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Magiging tanda tayo na tayo ang katipan ng ating tagapagligtas na nagbabantay at naghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sapagkat itinayo ng Panginoon ng bundok ng Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Naunawaan po natin kung ano narawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Nagpakilala siya eh. Nakita natin yung kaluwalhatian na naunawaan natin na Espiritu ang Panginoon Diyos eh. Amen po ba tayo? Amen. Sa katwiran na inatatag ang bahay ng Panginoon. Amen po ba? Kaya iniwawagay yung katwiran ng tanda ng patotoo ng inyong abang lingkod na mahina na ini-expose ko yung katwiran ng tanda ng patotoo na siyang armor ng aking paniniwala, na siyang saligan at pamantayan ng aking pananalig. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan natin na ang kaharian ng Panginoong Jesucristo natatag sa pamamagitan ng unawa. Wala naman makapagtatayo ng pinagsasaligan kundi ang Kristo naroon na sa pasimula. Di lahat ng sasaksi sa Panginoong Jesucristo eh. Kasama na pala tayo sa pasimula. Tayo pala yung may mga tatak ng Espiritu na magpapatotoo ngayong huling panahon. Amen po ba? Amen. Nagpapantay na, naghihintay na sa muli niyang pagparito, dapat tayong nabubuhay ng may pananalig at pinaghihiyawan natin sa social media sa pinakamataas na dako ng technology. Naunawaan po natin, yung pinakamataas na dako kung saan nadidinig sa technology. Kaya, nationwide, worldwide, ang paghahayag ng katotohanan na darating yung tinig doon sa mga may pandinig, magigising tayo sa pagkaunawa at magkakaroon tayo ng pag-asa doon sa pagkaunawa na nadinig natin, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas at magiging tanda tayo na tayo ang katipan ng ating tagapagligtas. Kaya sa karunungan, natayo ang Iglesia ng Bundok ng Zion na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit ang the greatest assembly of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hanapin natin sa banal na kasulatan yun, the greatest assembly of God. Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan ng in-assembly na bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit? Isa lang po ang pangalan ng kaharian pinaghanda ng tahanan sa langit na mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na may relasyon sa tagapagligtas. Amen po ba? Narinig niyo paniniwala ng bundok ng Zion na may relasyon sa tagapagligtas, nagpapatotoo, naninindigan, walang nararamdamang takot, walang nararamdamang pangamba, naninindigan. Amen po ba? Amen. Buong tapang na ipinighihiyawan sa social media ang katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ang liwanag ng katotohanan ipamumuhay natin pagdating sa paniniwala. Sa kayo pupunta tayo ron. Amen. Kaya yung hiwalay sa karunungan, magiging kamangmangan lang kapag hindi tayo napaloob sa karunungan ng Panginoong Jesucristo at hindi tayo napaloob sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo. Isipin natin lahat ng bagay na pangangailangan natin sa mundo nilikha ng kanyang salita. Ngayon, kung hindi tayo pasasakop sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo, sa karunungan ng Panginoong Diyos, sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin, ano kabuluhan na pinagsisikapan natin dito sa mundo? Mauwi tayong lahat sa wala, magiging waste lang tayo dito sa mundo. Ngayon, kung nakapaloob tayo sa karunungan na natayo ang bahay sa pamamagitan ng unawa, ginising diwa ng alaala natin upang magkaroon tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparito, babalikan tayong ginaganap natin itong tanda ng patotoo. Amen. Tayo ang naging tanda sa lupa na namamasdan sa langit. Nagbubunyi ang mga anghel sa kalangitan, namamasdan yung mga banal na nakikibaka sa mga mandarayang makangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Alam niyo, makikilala niyo yung mga namumusong na makangaral na wala ng kapatawaran eh. Ipinakaila itong patotoo. Ang Panginoon Diyos ang nagpakilala nito. Ang Panginoon Diyos ang nagpatunay nito, tapos ikakaila ng mga nakangaral ngayon. Ginawang kapakinabangan nito sa mga nakakarinig na dinadaya sa pangangaral. Ang nakapaloob sa paghahatid ng mabuting balita, kaligtasan at pag-asa nating lahat. Inaakay tayo ng ating tagapagligtas upang magkaroon tayo ng pag-asa at kaganakan lahat sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kahalilin ang ating pangamba, kapayapaan at kapanatagan.
Kaya yung walang salita na pinaniniwalaan, hindi naniniwala. Amen po ba? At yung katapatan, anumang kahirapan, anumang mga hilahil na dumarating sa atin, pakatandaan natin, hindi tayo iniwanan ng Panginoong Kristo eh. Hanggang kamatayan, hanggang sa mahayagang larawan ng tunay na Diyos natin na Espiritu eh. Amen po ba? Amen. Sinabi niya, hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo iiwanan. Sasamahan niya tayo sa lahat ng uri ng papasanin nating pagsubok sa mundo. Bago natin maranasan yung pagsubok, binata ng Panginoong Kristo yan. Kaya sabi ng Panginoong Kristo sa mga gumaganap, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya yung mga paimbabaw, yung mga nagkukunwaring makadiyos, isipin natin mabuti. Isipin natin mabuti. Bulay-bulayan po natin ito. Nawain natin ano po? Kung nasaan ang konsensya natin. Kaya ito yung pinatunayan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo. Tapos ayaw natin makipag-ugnayan. Pinipilit natin panibuguhin ng Panginoon Diyos. Pag may dumarating na pagsubok sa atin, abot ang pakita natin ng pagtawag sa Panginoong Yesu Cristo para lang malagpasan natin yung pagsubok natin. Di ba nauwi tayo sa kapaimbabawan? Nauwi tayo sa kasinungalingan ng lakad natin? Amen po ba? That is the reality. Ganon ka-perfect ang kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo, kaya maraming ma-open. So, dapat lang na maunawaan natin na masaktan tayo eh. Amen po ba? Amen. Dapat lang na masaktan tayo dahil matagal natin pinaninimugo ang tagapagligtas natin sa walang hanggang pag-ibig niya na inalay niya sa atin lahat. Ngayong panahon na para magpakababa at magpakumbaba tayo, magpasako po tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas at huwag tayong hihiwalay. At sabi niya, hindi siya hihiwalay sa atin. Ito yung the greatest assembly of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, nakatala sa langit eh. Sa karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unawa ay natatag. Wala nang makapagtatayo na pinagsasaligan na iba. Kundi, ano po sabi? Kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Nasa pasimula ng tagapagligtas nung itayo ang bundok ng Sayon eh. Kaya yung mga gaganap nito yun, mga tatak ng espiritu ng hula ng mga banal na propeta, nagpapatotoo sa social media. Inaaka yung mga nakakarinig upang magkaroon tayo ng pag-asa at kaligtasan bawat isa. At yung mga anak natin, turuan natin sa daan ng Panginoon upang sa kanilang pagtanda, huwag nang mawalay sa daan ng Panginoon, patungo sa kaligtasan natin bawat isa. Na ang pintuan ng langit na papasukan nung binigyan ng daan ng katotohanan na ikabubuhay natin ang Panginoong Kristo po. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Itinayo ang bahay sa kababalaghan. Amen po ba? Amen. O aling mga relihiyon ngayon ang pwede nilang ipakilala na nakatala sa langit. Isa lang ang itinala sa langit. At narinig niyo yung paniniwala saksi sa pagkabuhay na maguli. Yung isang mangmang na tao na napapanood nyo na naghahayag ng katotohanan sa social media na ang hatid ni kapayapaan at kapanatagan at kaligtasan natin bawat isa. Paniniwala. Amen po ba? Amen. Isipin natin kung ano man ang pangarap natin sa buhay, kung saan patungo yung mararating natin. Amen po ba? Amen. Kung tayo magmaang-maangan bilang tao. Amen po ba? Amen. Nakinabang na tayo sa mundo. Sa lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo. Nasaan tayo ngayon? Nasaan yung puso natin? Nasaan yung pag-iisip natin? Nasaan yung konsensya natin? Nababagabag po ba tayo? Dapat lang tayo masaktan eh. Bakit po? Matagal na tayo naging tao na pinagtatanim natin yung pag-ibig na inalay sa atin ng Panginoong Kristo na ayaw niya tayo mapahamak bawat isa. Pag nagkakaroon tayo ng pagsubok, daing tayo ng daing sa pangalan ng Yesu Cristo, tinihingi natin yung solusyon ng mga pagsubok natin. Dahil alam natin, kaya natin siya tinatawagan, makapangyarihan siya at siya magbibigay ng solusyon ng hilahil at problema natin. Nasaan yung pagtalima natin?
Nasaan yung pagpapakumbaba natin sa pangalan ng Yesu Kristo, nagaganapin natin yung tanda ng patotoong ipinakilala sa mundo, sa lahat ng maraming mga bansa sa buong mundo, ng patunayan na buhay maguli ang Panginoong Yesu Kristo, na nahayagan larawan ng Diyos na di natin nakikita. Di ba pinakilala yung larawan ng Diyos na Espiritu, buhat sa pasimula? Na one true God, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection. Iisa lang ang Diyos ng lahat ng mga banala. Amen po ba? Amen. O di, saan nakatayo ang kordero? Sa bundok ng Sayon nakatayo Nananahan doon sa mga puso at isip nung nakarinig na ipamumuhay natin yung tanda ng patotoo. Silyado tayong lahat. Tayo may relasyon lahat. Tayo may kaugnayan lahat. Tayo imbitado sa kasalang magaganap sa muli niyang pagparito. Tayo mga panauhin ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng pinagsasaligan ng iglesia ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit na bunga sa pagkapanganay na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Kaya ito nga ay pinakikilala sa buong mundo, sa maraming mga bansa at pamuluan at kapangyarihan sa sangkalangitan. Amen po ba? Amen. Naunawaan mo ba natin yung katiwala ng bundok ng Sayon? Na tinatayuan yung karunungan na itinatagang bahay sa pamamagitan ng unawa ay naunawaan natin yung kaharian kung paano itinayo at itinaghanda ng tahanan sa langit. Gumawa ng everlasting character ng Panginoon Diyos para ganapin natin ito Ito yung kayamanan natin mababaon sa kalangitan. Dito tayo nabubuhay at nananalig. Amen po ba? Amen. Kaya binigyan tayo ng kalayaan lahat Na kung marinig natin ito, hindi natin dindingin Itong huling panahon sa muli niyang pagparito, mapanganib. Amen po ba? Kaya huwag tayong magpaisi-isi, kundi yung narinig natin tayuan natin at manatili tayong tapat sa narinig natin na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng Espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Wala nang ibang makapagtatayo ng pinagsasaligan, kundi ang Kristo ay naroon na buhat sa pasimula. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo, ako ang kahapon, ako ang ngayon, ako ang una, ako ang huli, ako ang pasimula, ako ang wakas. Amen po ba? Amen. Nagagalak pong gulitain at alalahanin ang kalooban ng Panginoon Diyos na ipinapahayag natin sa social media na ito yung content na forever and ever content. Amen po ba? Hindi sa kaisipan ng tao itong content nito, kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin lahat. Ito yung cup na paniniwalaan natin, yung pinagsasaligan ng Panginoon Diyos na ipinakilala sa maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Ito yung selyo ng paniniwala ng iglesia ng bundok ng Sayon. Ito yung baluti ko, ito yung armor ko na nakikibaka ako sa gitna ng mga mandarayang mangangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Alam niyo mga mandarayang mangangaral talagang inililihim itong patotoo na ginawa at pinatunayan ng Panginoon Diyos para maligtas tayong lahat. Kaya inililihim nila ito dahil inibig nila yung pilak, inibig nila yung material na bagay, yung karangalan. Wala naman tayo makababasa sa banal na kasulatan na pasikatan ng pangangaral, pasikatan ng mga building na itinayo. Who is the leader of our faith? Who is the cup of our faith? Who is the minister of our faith? Who is the foundation of our faith? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That is the cup of our faith. Amen po ba? Amen. That is the foundation of our faith. Saksi ko sa pagkabuhay ng maguli. Buong tapang kong pinaghihiyawan sa social media upang marinig ito ng mga may pandinig at magising na sa pagkaunawa. Yun hong nakakarinig, bahagi tayo ng bahay na itinayo na sa pagkaunawa, natatagang bahay ng Panginoon at bahay ng Panginoong Jesucristo, yung tatalima sa paghahayag ng katotohanan, tayo ang bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Tayo ang nagbabalik ng maraming kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. At yung mga mandarayang mangaral na inilihip yung hula, ang sabi ng Panginoon Diyos, magpaparating siya ng sumpa, maging doon sa mga lahi ng mga hindi pinangaral yung hula para parangalan ng Panginoon Diyos. Amen po ba?
Amen. Ngayon, yung sinugo ng Panginoon ng mga hukbo, nakakaral upang madinig ito ng mga may pandinig at magising sa katotohanan at magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa buhay na walang hanggan na sarili tayong mana. Amen po ba? Amen. Naghahatid ng kapayapaan at kabutihan at kagalakan at kaligtasan sa bawat may pandinig. Nakatayo sa kap ng Panginoong Kristo, nakatayo sa salo ng Panginoong Kristo. Ito yung kompetisyon na pararangalan ng Panginoon Diyos yung minamahal nating bansa, hindi sa kaisipan ng sanlibutan, pararangalan ng bansa. Ngayon, kung sa kaisipan ng sanlibutan at hindi batay sa kanunungan ng nagtayo ng bahay, mauwi siya kamangmangan. Ang lahat ng mga bagay ay pawang lilipas lamang. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi nung mga ngaral na pinagkalooban ng Panginoon Diyos ng kaalaman at karunungan at panatutunan at kahatunan at kautusan, nanindigan si Hari Solomon. Nagalak ang Panginoon Diyos sa kanya, binigyan siya ng pusong marunong kumilala ng masama't magaling, binigyan siya ng karunungan walang hanggan. Siya ay Hari ng Israel. Ano bilin sa mga banal? Hanapin natin ang utos ng Panginoon. Ito yung utos ng Panginoon eh. Ang Panginoong Kristo ang napakadakilang utos na paniniwalaan natin eh. At isishare natin sa lahat ng kaaway. Ano po? Amen. At sa lahat ng nagugutom, isishare natin yung mabuting balita para mabusog na yung mga nagugutom sa paniniwala at makatiyak na sa kaligtasan ng bawat isa. At yung nakauuhaw sa paniniwala ay mapawi na yung kauhawan at magkaroon na ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pagtalima natin sa Panginoong Kristo? Amen. Makipagbaka tayo ngayon. Huwag tayo palingilang sa mga mandarayak na parito na nililing lang ang mga pusong walang manay, ginagawang kapakinabangan eh. Amen po ba? May ipinakilala ang Panginoon Diyos, ipinakilala niya ang kanyang kalwalatian at kanyang sarili sa pangalan ng Kristo na ang tunay na Diyos, Espiritu, buhat sa pasimula. Kaya walang makapagtatayo na pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito si Kristo Jesus. Sa anong iniukit? Yung pinagsasaligan sa puso't isip natin. Hindi humihiwalay sa labi natin. Saan man tayo naroroon, kasama natin siya. 2 o 3 nagkatipon, sabi ng Panginoong Kristo, daron ako sa inyong kalagitnaan sa pamamagitan ng pinagsasaligang ipinakilala ng Panginoon Diyos sa buong mundo sa maraming mga bansa sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. At ako'y sumasampalataya sa lahat na sinabi nung una ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi at ipinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero na haligi ng iglesia ng banal na bundok ng sayo, ng puta ng banal na bayan ng Panginoong Kristo. Nabunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit ang pagsiselebrasyon natin. Inaalala natin yung pinagsasaligan ginawa ng ating tagapagligtas na siya ang nagtayo at wala nang makapagtatayo ng pinagsasaligan kundi ang Kristo'y naroon na buhat sa pasimula. Naunawaan po ba natin yung pinagsasaligan ipinapahayag ko na ito yung pagbabalik ng maraming kadakilaan at kalawalatian at karangalan at kapurihan sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo. Nasaksin tapat ako sa pagkabuhay na maguli na naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta na inaakay ko sa katiyakan ng kaligtasan at pag-asa at kapayapaan ng maraming may pandinig. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi nga ng Panginoon ng mga hukbo, sasamahan kita sa katwiran. Hahanapin ni kautusan ng mga banal na propeta. Mag-iingat ka sa paghahayag ng kaalaman. Amen po ba? Amen. Aakayin din may mga pandinig sa kaligtasan at pag-asa. Amen po ba? Amen. Sa karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unaway natatag ang kaharian ng iglesia ng bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay. Wala naman tayong ibang pangalan na paniniwalaan kundi buhat ng pasimula ng nalangin ng langit at lupa ay ang Kristo'y naroon na. O di galing tayo sa sinapupunan na salita ng tagapagligtas, sa karunungan ng tagapagligtas, natayo ang iglesia ng bundok ng Sayon. Kaya kung sa karunungan ng sanlibutan, magiging waste lang yan, magiging kamangmangan lang. Dahil ang salita ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo na paniniwalaan natin, forever and ever, mamamalagi na magpakailan-kailan paman, gatuldok o kudlit ng kanyang salita ay mananatili na magpakailan-kailan paman. Tayo naman na nandito sa mundo, lilipas, pero yung salita niya forever and ever na. Amen po ba? Amen.
Kaya lahat ng gaganap at tatalima sa pagkabuhay ng mag-uli, pinagkakalooban ng maraming kaarawan at tagumpay sa pakikibaka sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Kaya ang hinahanap sa atin ng Panginoong Kristo, yung pagiging tapat natin sa Kanya. Huwag natin siya ipagpapalit sa mga ways ng mundo. Naninibugo siya kung pinagpapalit natin sa mga ways ng mundo. Amen po ba? Amen. Manindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta at ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mahatulan. Kaya huwag matigas ang kalooban natin. Huwag natin ipagmungkahi ang Panginoong Kristo. Huwag natin siyang tuksuhin ngayon. Amen po ba? Amen. Yung may mga pandinig, makinig mabuti, unawain natin mabuti. Huwag tayong palilin lang sa mga mandaraya. Huwag tayong palilin lang sa mga temporaring bagay. Amen po ba? Amen. Nadidinig niyo po ba ako? May tao pa po bang lingkod ng Panginoong Kristo ngayon? Kaya ako'y nag-iintay na. Maganda pang lahat ng sinabi nung una sa mga banal na propete. Yung mga karangalan tinatanggap sa sanglibutan, lumilipas yan. May panibago na naman panahon na darating. At may panibago namang nagsasanay pagdating ng Olympic, ng kompetisyon. Pero ito, itinayong bundok ng Sayon, forever and ever na, nakatala na sa langit. Bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas The greatest assembly of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. First fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Tayo pangunahing bukas sa pagkabuhay na mag-uli. Ang may hula ng mga banal na propeta na nahahayag ngayon sa social media. So nasa ngayon yung mga napakagaganda ng mga itinayong mga building. Hindi naman mananahan yan ng Panginoong Kristo sa puso nung nakakarinig Sa puso nung tatalima mananahan at sa isip hindi hiwalay sa atin yung gunita, yung paniniwala, yung biyaya ng pananampalataya, hindi hiwalay yung pag-asa, yung kagalakan, yung pag-ibig sa kapwa-tao na isi-share natin itong kaligtasan sa mga nakakarinig. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the first commandment of God in the resurrection. Naunawaan po ba natin yung pag-ibig na walang hanggang ilalay dun sa mga naalipin ng pita ng kasalanan na nililinis tayo ngayon at iharap na tayo na walang dungis at kapintasan sa paniniwala. Bagamat naging sala rin tayo pagdating sa laman, ang Panginoong Kristo na nga may kapangyarihan, iharap tayo na walang dungis at kapintasan na bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Yung sariling mana, bunga sa pagkapanganay. Ano narawan ng panganay? Espiritu. Ano narawan ng bunga sa pagkapanganay? O di, espiritu rin. O di magkawangis. Tayo wamis natin. Dahil ang Panginoon Diyos gumawa lang pinakilala yung tunay na pagiging Diyos ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Na hindi malalalang ang langit at lupa kung wala ang Kristo sa pasimula. Unawain natin, mga kapatid at kaibigan, yung mga gustong magbantay, yung mga gustong mabuhay ng may paniniwala, yung mga gustong magkaroon ng pag-asa at kaligtasan, yung mga may takot at paggalang at respeto sa Panginoong Kristo. Na kung tayo man binibigyan pa ng kalakasan dito natin itiwala yung kalakasan at yung lakad ng paniniwala natin dahil lahat ng mga bagay na nakikita natin pawang ilusyon at waste lang yan. Lilipas lahat yan, maging yung karangalan ng tao. Amen po ba? Amen. Mag-research tayo, nakita natin yung mga naging tanyag ng mga tao ng mga nakalipas na mahabang panahon. Nasaan ngayon yung karangalan na yun? Di ba lumipas din? O ngayon, yung panibagong karangalan, nakagagalak dahil naalala natin yung pinanggalingan natin ang bundok ng Sayon, lahat ng mga iglesia na tatalima sa pagkabuhay na maguli dahil sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Amen. Sa kabanalan, sa kasakdalan ng kabanalan ay sumilang ang Panginoon Kristo sa puso't isip ng bawat nakakarinig na tatalima sa pagkabuhay na maguli. O di galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos yung mga itinagda na natatagang bahay sa pamamagitan ng unawa. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil pakilala mo sa inyo yung bahay na itinayo ng Panginoon na pinaghanda na ng kalalagyan sa langit sa pagkaunawa natayo ang kaharian ng
Panginoong Jesucristo lahat ng tatalima sa pagkabuhay ng maguli, pinag-aharian niya sa puso't isipan, hayag sa nabi yung paniniwala, may relasyon sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Amen. Nadinig niyo may relasyon, nagpapatotoo, naninindigan. Isang mahinang tao lang, isang dukhang tao, hindi kilalang tao sa lipunan, mangmang, dukha, mapagkailangan, pero naninindigan pagdating sa paniniwala. Di ba ang Panginoong Jesucristo, hinubad niya yung pagiging Diyos niya para mabuhay siya sa gitna ng mga tao at pinaglingkuran ng mga tao upang walang maging dahilan ng tao. Pinaglingkuran tayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa tayo tao. Nung dinadala tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang. Nasaan ngayon tayo? Hello, people of God. Nanawaan po ba natin? Nasaan ang damdamin natin bilang tao ngayon? Lahat kailangan natin amen po ba? Amen. Pero sa pamamagitan ng salita, nagsalita kumpleto lahat ng mga bagay. Lahat ng hinahanap natin, nakakanta natin. Pero nasaan tayo ngayon bilang tao? Pag may nangyayaring kalamidad, may nangyayaring sakuna, tawag ng tawag sa pangalan ng Panginoon Diyos. Nasasaktan po tayo. Natural. Kung hindi tayo makakaramdam ng sakit, matuwid na ba tayo sa kaisipan natin? Isa lang ang matuwid, ang Panginoon Diyos lang ang matuwid. Isa lang ang mabuti, ang Panginoong Jesucristo lang ang mabuti. Siya lang ang may kapangyarihan na ihanda tayo para humarap tayo sa luklukan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. That is my living of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tinatayuan ko ang cup ng kordero. Ipinapahayag ko at ipinaghihiyawan ko sa social media yung content na pinatunayan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Ito yung ibinablog ko sa lahat ng mga may pandinig. Makinig ang maraming may pandinig. Unawain po natin ito. Ito yung buong katungkulan natin. Natuparin natin yung pinagsasaligan ginawa ng Kristo buhat sa pasimula. At wala nang makapagtatayo pa ng ibang pinagsasaligan, kundi ang Kristo ay buhat sa pasimula ay naroon na. Ano ang pangalan ng kaharian na itinayo na pinaganda ng tahanan sa langit? Nahayag sa social media, boldness sa social media, hayag ang paniniwala ng katiwala na walang karangalan, isang hamak at puris na taong napapanood nyo na narinig nyo sa social media. Na buong tapang na pinaghihiyawan ng mabuting balita ng kaligtasan na binibigyan tayo ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Naunawaan natin yung hayag, yung lantad ang katotohanan sa nabi ng katiwala na isang mangmang at isang mahina na katiwala na walang posisyon, walang karangalan. Naunawaan po natin ang kaligtasan ng mga tatalima sa pagkabuhay ng maguli. Nakilala natin ang tunay na Diyos natin na pinaglilingkuran na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng Espiritu. Amen po ba? Amen. Sa katwiran ay natatag ang iglesia ng bundok ng Sayon. Kaya ang ginawag kayo ay katwiran ng tanda ng patotoo Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, magbibigay siya ng tanda sa mga gaganap dito O di tayo katipan ng tagapagligtas na babalikan niya sa muli niyang pagparito. At yung mga nakakarinig na hindi tatalima ang sabi ng Panginoong Jesucristo, magpaparating siya ng tabak na paglipol. Aalisin niya sa lakad ng mundo yung hindi tatalima sa pagkabuhay na maguli. At yung naninindigan sa pagkabuhay na maguli, pagniningning niya sa karangalan at kadakilaan at kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. That is the last days. Pinagpala tayo ng Panginoon Diyos lahat Pero nasan yung konsensya natin ngayon? Bilang taong pinagpala ng Panginoon Diyos. Di ba? Kaya may tagapamagitan tayo para paniwalaan natin at para magbigay tayo ng mabangong hain at papuri ng pasasalamat. Awitan natin siya ng mga bagong awitin na kung paano si Kristo nabuhay na maguli, gayon din bubuhay maguli yung diwa at alaala natin bawat isa.
Ang binubuhay sa atin, yung alaala natin, nakalimot tayong lahat. Nabiktima tayo ni Satan, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Hindi yung mga patay sa libingan ang bubuhay ng Panginoong Jesucristo, kundi yung mga patay ang unawa natin lahat. Do you read me, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of God, Amen. nagagalak akong tuwi-tuwi na isang guni at ihibik ang kahinaan ko at kamangmangan ko at patuloy kong idalangin at hiligin sa Panginoong Jesucristo na tuwing ako itatayo sa harapan ng pulpito upang maghayag ng katotohanan at pagbubunyi ng kanyang rangalan at kadakilaan magpakailan-kailan pa man. Gamitin lang niya akong alabok na ibuka ang aking labi sa katotohanan na naninindigan ng buong tapang na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. At ito ang tinatayuan kong panukala. Amen po ba? Amen. At wala akong ibang tinatayuan kundi ang hula ng mga banal na propeta. Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Inaakay ko ang maraming may pandinig upang magkaroon ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Dahil yung pawang nakikita natin na hinahanap natin sa sanlibutan, mga waste, basura lang. Hindi natin madadala sa kalangitan yan. Pero itong tinig na salita na pinapahayag ko sa social media, na nagbabalik ako ng maraming kapurihan at kadakilaan at karangalan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas na ipamumuhay at ipaniniwalaan natin. Ito yung riches ko sa langit na bababawon sa langit. Ito yung baluti ko na nakikipagdigma ko sa mga higanting mga mandaraya ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. At sa pulpitong ito, idinideklara ko sa 7 kontinente ang bundok ng sayo na hindi kilala, pakikilala ng Panginoon Diyos sa lahat ng may pandinig. Amen po ba? Amen. Walang makapagtatayo ng pinagsasaligan kundi ang Kristo'y naroon na buhat sa pasimula, na ang bundok ng sayo ay natatag sa karunungan at sa pamamagitan ng pagkaunaway natayo ang bundok ng sayo na nakatala sa langit. Bunga sa pagkapanganay, saksi ng panganay sa pagkabuhay na maguli. Saksi ng Panginoong Jesucristo doon sa mga itinayo niya na sinaksihan yung nagtayo. Hello, people of God? Do you read me? Naririnig niyo po ba ako? Humihiyaw sa social media ang mahinang lingkod ng Panginoong Jesucristo. Pinaghihiyawan ko yung nagtayo ng kaluwalhati, nagtayo ng bahay na sa pamamagitan ng unaway, natayo ang kaharian ng iglesia ng bundok ng sayo, nagpinaghanda ng kalalagyan sa langit. Wala nang kapangyarihan ng hadis ng impyerno ng pagdurusa ng kamatayan. Amen po ba? Dahil ang Panginoong Jesucristo ang namatay at nabuhay na maguli, ang susi ng hadis ng kamatayan. Kung nasa atin yung susi ng pagkabuhay na maguli, wala nang kapangyarihan ng impyerno ng pagdurusa ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Lahat ng makasalanan na hindi tatalima at hindi malilinis sa maraming lakad ng paniniwala, hihigupin tayo ng hades ng impyerno ng pagdurusa. Kaya ibinibigay na sa atin na walang bayad yung susi ng hades ng impyerno ng pagdurusa upang wag na tayong pumasok sa pagdurusa. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Naunawaan po ba natin? Ang kaharian at bahay ng Panginoong Diyos lahat ng mga maniniwala sa pagkabuhay na maguli, natayo ang bahay, natayo ang kaharian, ang puno ng bahay, ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Na pinagaharian ng Panginoong Jesucristo hayag sa rabi yung patotoo. Dahil tayo ang katipan ng tagapagligtas na babalikan niya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sabi ng tagapagligtas, kung saan ako naroon, doon kayong lahat Kaya hinahanap ng Panginoong Jesucristo yung katapatan natin sa pagtalima natin Isipin natin, lahat ng pangangailangan hinahanap natin Pag hinanap natin nakakamit natin O di yung kaligtasan lang, nakakamit natin kung mananatili tayong tapat sa pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Wala nang makapagtatayo na pinagsasaliga kundi ang Kristo'y naroon na buhat ng lalangin ng langit at lupa.
O di, ang banal na bundok na Zion ay galing sa sinapupunan ng kanunungan ng Panginoon Diyos. Lahat na sasaksi sa pagkabuhay na maguli, ang Panginoon Diyos ang nagtayo ng bahay, na ang bahay niya ay mga taong tatalima sa pagkabuhay na maguli. May mga tatak ng Espiritu, nagpapatotoo. May relasyon sa tagapagligtas. Nagbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos. Nagtatanyag ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Ginaganap natin yung hula ng mga banal na propeta na ang Panginoon Kristo ang Espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sa kasakdalan ng kagandahan ay sumilang ang Panginoon Kristo sa puso't isip ng mga nakakarinig O di nagkaroon ng pagsilang sa espiritual na pagsilang. O di kung ano larawan ng pinanggalingan natin sa paniniwala, ay gayon din ang magiging larawan natin sa muli niyang pagpalino. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nagtayo ngayon ay hindi siya katamaban ng Panginoon Diyos natayo, hindi mo mananampalataya. Amen po ba? Wala silang salita ang pinaniniwalaan, pero lahat ng sumampalataya sa Panginoon Kristo, sinampalatayanan natin ang Panginoon Diyos. Dahil ang Panginoon Kristo, ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, ang Panginoon Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita. Amen po ba? Amen. So, lahat ng magiging participants sa Panginoong Kristo, o di tayo kalarawan ng panganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Tayo ang bunga. Namumunga tayo sa kaalaman, namumunga tayo sa pag-asa, namumunga tayo sa kagalakan bilang sariling mana ng tagapagligtas. Banal na bundok ng Zion, na sarili niyang mana na pinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Mga tao ng Panginoon Diyos, yung bundok ng Zion, hindi ito literal na bundok na hanapin natin sa maraming mundo, sa maraming bansa. Amen po ba? Amen. Mga tao pinagkaharian ng Panginoon Kristo, mananahan siya sa puso natin, sa isip natin, hindi mawawalay sa labi natin yung patotoo. Di ba? Who is the greatest model of our faith? Jesus Christ is the greatest model of our faith in the resurrection. Who is the greatest ruler of our faith in the resurrection? Who is the greatest measure of our faith in the resurrection? Kaya yung mga makakarinig na hindi mananatiling tapat susukatin pa tayong lahat Amen po ba? Haharap pa tayo sa hukuman ng Panginoong Kristo. Pero yung nananatiling tapat sa Panginoong Kristo sa pagkabuhay na magulit naninindigan, ang lahat ng nanakay Kristo wala nang hatol. Mananagumpay na po. Mga ganap na mananagumpay na. Kaya maraming nagaganap ngayon mga pamintain dahil malapit na pumarito yung ating hukom ng mga hukom Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung nagtayo ng pinagsasaligan na wala nang ibang makapagtatayo kundi ang Panginoong Kristo ang pinagsasaligan na natatayo sa bundok ng Zion. Sa ano ba siya nakatayo? Di ba sa bundok ng Zion siya nakatayo? Pinag-aharian niya yung 144,000. At yung mga hentil ngayon na binigyan ng nalalabing panahon para marinig natin, tumanima na tayo ngayon. Di ba't kapupunan tayo ng 144,000 kaya nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan para yung mga remnant na nalalabi makasama na dun sa 144,000. Amen po ba? Amen. Kaya sa kompetisyong nagaganap, ito yung buong katungkulan natin bilang tao. Sino ho ang humirang sa atin? Sino tumawag sa atin? Sino nahabag sa atin? Sino umupkup sa atin? Kaya tayo pinupkup, ayaw niya tayo mapahamak sa darating na mapanganib na pagparito niya. Kundi binibigyan niya tayo ng katiyakan at kagalakan at tag-asang lahat upang mapanatag tayo, upang mapayapa tayo, na nabubuhay tayo sa pananalig at pananampalataya. Amen po ba? Naghihintay at nagbabantay ng lahat ng katuparan ng sinalita sa mga banal na propeta na magaganap sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. May babalikan siyang kaharian na bunga sa pagkapanganay na pinaganda ng tahanan sa langit. Na sa karunungan ay natayo ang bahay at sa pagkaunawa ay natayo ang kaharian. Amen po ba? Ibinawag kayway ko ang katuwiran ng Panginoon Diyos na saksi ko sa pagkabuhay na maguli sa 7 kontinente sa maraming mga bansa upang marinig ito ng mga mapagkainangan ng mga nauuhaw sa kabanalan, mga nagugutom sa kabanalan, mabusog na sa kabanalan, masatisfied na. Dumating na ang espiritu ng pag-asa, dumating na ang espiritu ng pagkaunawa, dumating na ang espiritu ng
mananagumpay sa ating lahat. Amen po ba? Nasa gitna tayo ng mga lakad ng mga antikristo. Nasa gitna tayo ng lakad ng mga masama. Kaya ang bundok ng Sayon, natatag sa pagkaunawa. Ang bundok ng Sayon, natayo sa kanunungan. Ay kung hiwalay ang sino man sa bundok ng Sayon, magiging kamangmangan lang dahil lahat ng mga bagay waste lang sa mundo. Naunawaan natin yung sariling mana, nakapakikap-pakinabang sa Panginoong Kristo. Mga immortal spirit eh. Amen po ba? Amen. Kung ano larawan ng panganay, kaya hindi lang larawan ng bunga. Hindi magkakaiba. Dahil ang puno ng pananalig natin ay ang Panginoong Kristo, Espiritu. O ano yung larawan ng bunga? O di ba tayo nilalang nakawangis ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo sa lahat ng tatalima sa pagkabuhay na magmuli? Hello, people of God! Amen. Kaya nagagalak ako na ibinibigyan ako po sa 7 kontinente na ang bundok ng Sayon na hindi kilala dahil ang Panginoon Diyos ang nagsabi sa mga banal na propeta na ipakikilala ko ang aking kaharian sa buong mundo. Kaya hindi ko na problema yung mga na-open. Kung hindi tayo ma-open, hindi tayo makasalanan. Kaya tayo nasasaktan, guilty tayo. Dahil hindi tayo tumatalima. Ngayon, pag tumalima tayo, hindi tayo masasaktan. Magagalak tayo, mamumunga tayo ng kaalaman, ng pagkaunawa, ng pag-asa, ng kagalakan. Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging tuso. Kapag nakikinabang at gumaganda ang buhay natin pakita na tayo ng pakita sa mundo, nakakala mo tayo talagang tayo lang ang pinagpapala. Hello, people of God. Huwag tayo magmagaling, kundi magpakababa tayo. Humingi tayo ng karunungan at kaalaman at pagkaunawa sa lahat ng konsepto at aspeto ng lakad natin sa mundo. Dahil si Satanas ay araw at gabi umatungal. Nambibiktima si Satanas na makakasama sa pagdurusa sa impyerno. Sa atin ang desisyon kung gusto natin makasama ni Satanas at kung gusto natin makasama yung prinsipe ng kapayapaan, na pupunta tayo doon sa kinaroroonan ng prinsipe ng kapayapaan. Ikabuhay po natin yung tanda ng patotoo na tayo ang katipan ng tagapagligtas na magiging tanda rito sa lupa. Amen po ba? Amen. Manindigan tayo, huwag tayong maging duwag. Ang kaligtasan para sa matatapang Kasi paninindigan natin itong Ebanghelyo na siya kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Kristo na mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Nagbabantay at naghihintay ng katuparang magaganap sa muli niyang pagparito. Kinakansel yung pangamba natin, kinakansel yung takot natin. Ang kahalinin ng pagkatakot ay pag-asa, kagalakan. Katiyakan ang kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Yung mga mandaraya, mismo sila, hindi nila alam kung saan sila patungo. Pwede bang gawing batayan ng pilak? Pwede bang gawing batayan yung mga bagantang bagay na nakikita natin na pawang waste lang, na pawang lilipas lang? Kapag iwalay tayo sa karunungan, wala tayo magiging tagumpay sa mundo. Pero yung nananatili sa karunungan, na natayo ang bahay sa karunungan at sa pamamagitan ng unawa, ay natatag ang kaharian ng bundok ng Sayon, na bunga sa pagkapanganay o selebrasyon, ang inassembly ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na magmuli. Silyado ang pananampalataya. Amen po ba? Amen. May mga relasyon sa Panginoong Kristo. Hayag sa social media. Boldness. Tignan niyo mga sinungaling na mandaraya. Pinipilit na ikaila. Pinipilit na ilihim ang katotohanan. Sino ang nagpakilala? Sino nagpatotoo ng katotohanan ng paniniwalaan natin? Ang Panginoon Diyos ang nagpatunay. Siya ang sumaksi ng buhay niya maguli, ang ating tagapagligtas. At ipinakilala naman ng tagapagligtas yung larawan nung nagsugo sa Kanya. Amen po ba? Na ang larawan nung nagsugo sa Kanya ay Espiritu. O nahayag nung buhay niya siyang maguli. Maliwanag sa sikat ng araw, naunawaan natin na ang larawan ng Diyos na sinasamba natin ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Pinatunayan ng Panginoon Diyos ang buhay niya maguli upang makilala natin siya na siya Espiritu buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Sabi ng Panginoon, ako ang pasimula, ako ang wakas.
Ako ang una, ako ang huli, ako ang kahapon, ako ang ngayon. I am the same, yesterday, today, and forever. Kapatid, gusto mong magbantay at maghintay sa muli niyang pagparito at datnan tayong faithful and wise servant? Come and follow! Hindi pa huli ang lahat para magbantay tayo, para maghintay tayo, para magbalik tayo ng maraming kadakilaan at karangalan at kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo, na tayo ngayon ang nilikhang kawangis na bunga sa pagkapanganay, na pangkahalatang pagpupulong na iglesia na bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Pinagiging perfect ang lakad ng paniniwala, pinagiging ganap sa paniniwala. Kaya sino man yung nakakarinig huwag na natin pagmatagasin yung kalooban natin at huwag natin tuksuhin ang Panginoong Jesucristo ngayon. Hello, people of God. Naunawaan po ba natin sa katwiran ni natatag ang kaharian ng bundok ng Zion? Pakibasa ka po. Sa katwiran ay matatatag ka. Ikaw ay malalayo sa kapigatian sapagkat ikaw ay hindi mo matatakutan. At sa kakilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. Purihin sa pagkabasa ng makapangyarihang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, ang ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Sa katwiran ay matatatag ang sambahayan ng Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Sa anumang katakutan ay hindi tayo dapat mag-alala. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga organisasyon na hindi ang Panginoong Jesucristo, hindi batay sa pinagsasaligan ng Kristo, magkakawasak-wasak at magsasambulat po ngayon yan sa muli niyang pagparito. At hindi na kayang pigilin pa yung pagkawasak at pagsasambulat ng mga nagtayo na hindi batay sa pinagsasaligan ng Kristo, na buhat sa pasimulay, naroon na ang Kristo. Naunawaan po natin yung bundok ng Zion na batay sa pinagsasaligan ng Panginoong Jesucristo, buhat sa pasimula, nagaling sa sinapupunan ng karunungan ng Panginoong Diyos ang paniniwala ng stand ng bundok ng Zion, na bukas sa pagkapanganay ang General Assembly ng bundok ng Zion na nakatala na sa langit ang pagpupulong natin. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, hayag na hayag sa social media, yung may mga relasyon sa Panginoong Jesucristo. Buong tapang na pinaghihiyawan sa social media upang marinig ito ng mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Na ang Panginoong Jesucristo ay maghahari sa banal na bundok ng Zion na sinikap niyang itayo na hindi magwawakas ang kanyang pamamahala sa bundok ng Zion. Pwede yung mga nagtayo na hindi batay sa pinagsasaligan ng tagapagligtas magkakawasak-wasak at magsasambulat at daratnan pa sila ng kapintasan na hindi hiwalay sa kanila. Daratnan pa ng kahihiyang hindi hiwalay yung kahihiyang doon sa mga nagtayo na ginamit sa pakinabang yung mga organisasyon, hindi naman pagandahan ng building, hindi paramihan ng tao ng mga miyembro. 2 o 3 nagkatipon, sabi ng Panginoong Jesucristo, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Dahil sa buwan sa pasimula, ang Panginoong Jesucristo ang pinagsasaligan ng iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng mga followers ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga participants ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng believers ng Panginoong Jesucristo, manindigan na po tayo sa pagkabuhay na maguli, magbantay at maghintay na tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan tayong living by faith, walk by faith. Sa lahat ng nakakarinig na listeners ng Panginoong Jesucristo, muli binabati ko kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. God bless people of Zion, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ang habilin sa atin, yung tumawag sa atin, ipaghiyawan natin sa madilim na mundo upang magliwanag ang madilim na mundo. Amen. Upang yung mga inilabi na natitirang mga remnant na nakikibangan ngayon sa kompetisyon ng paniniwala ay magningning sa lakad ng gitna ng masasama at mawala ang lakad ng mga masama at kahalinin ang lakad ng masama, kahalinin ng mga banal. Amen po ba? Amen. Lilipas ang lakad ng masama, lilipas ang dilim, magliliwanag din. At maghahari na ang liwanag at ang dilim ay mawawala.
ang lakad ng mga banal ay mananatili na. Amen po ba? Amen. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong mga kaibigan, na katulad ko na maging followers ng Panginoon Jesucristo na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta, sabi ng ating tagapagligtas, unawain at pakinggan natin na natayo sa karunungan ng bahay ng Panginoon na sa pamamagitan ng pagkaunawa, na saksi sa pagkabuhay ng maguli, nakatala sa langit at pinaghanda ng tahanan sa langit sa lahat ng mga followers ng Panginoon Jesucristo na bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap sa paniniwala na nabubuhay tayo na may pananampalataya na may relasyon tayo sa tagapagligtas nating lahat. Kahalili ng ating mga kabagabagan kagalakan, pag-asa, at tiyakan ang kaligtasan natin bawat isa na mga mananagumpay tayo dito sa lakad ng mga masama dito sa mundo. Mga wish lang sa paningin ng Panginoon Jesucristo yan. Pero yung mga righteous, yung mga God's servant, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, Jesus Christ is the greatest model of our faith. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith in the resurrection. Mga wish lang po, yung mga hindi tatalima sa Panginoong Jesucristo. At yung mga tatalima ay bibigyan ng maraming kaarawan. At sa pakikibagay, bibigyan tayo ng maraming tagumpay sa mundong ito. At makikita natin na yung mga sumasalansang sa tagapagligtas darat na kapintasang hindi hiwalay sa kanila, tehiyang hindi hiwalay. So, nangyayari na ngayon. Nakilala niyo ba yung nagpanggap na Son of God? Ano ho ang kahalili? Hinahabol siya ng kapintasan at tehiyang hindi lilipas. Ano po? Kaya yung parangalan, kung hiwalay tayo sa karunungan, uwis lang. Mauwi sa kamangmangan. Kaya sabi ng mga kamarang, na hinirang ng Panginoon Diyos kay Haring Solomon, na nalugod ang Panginoon Diyos kay Haring Solomon, hanapin niyo ang utos ng Panginoon Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po ang pangunang utos ng Panginoon Diyos. Ngayon, yung pagiging charity natin, naibig natin yung kapwa-tao natin upang maging makasama natin sa kaligtasan na sariling mana ng Panginoong Jesucristo na nakatala na tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya pinahingatan sa atin yung Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Wala nang ibang makapagdadayo ng pinagsasaligan kundi ang Panginoong Jesucristo naroon na buhat sa pasimulan. Na ang bundok ng Sayon ay itinayo sa pamamagitan ng karunungan at sa pamamagitan ng pagkaunaway natatag ang bundok ng Sayon na naunawaan natin kung ano ang stand ng paniniwala ng bundok ng Sayon na galing sa sinapupunan ng karunungan ng Panginoon Diyos na lahat ng followers ng Panginoon Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli nakikibakan na dito sa madilim na mundo, nasa gitna na ng kompetisyon at alalahanin natin patuloy, isa lang ang magtatagumpay. Amen po ba? Sa larangan ng nagaganap na kompetisyon, isa lang ang binigyan ng karangan ng walang hanggan. At yung po ay nakatala na sa langit, bunga sa pagkapanganay ang bundok ng Sayon. Galing sa sinapupunan ng karunungan, na sa pamamagitan ng pagkaunaway, natatag ang iglesia ng bundok ng Sayon, na saksi sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, ang Panginoong Jesucristo, ang makapangyarihang tunay na Diyos na maghahari sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Binigyan tayo ng isang ganap na matagumpay na paglalakbay bilang mga conquerors, bilang mga strangers, bilang mga refugees, na hindi tayo taga-mundo, kundi tayo mga taga-langit dahil listado tayo sa langit. Amen po ba? Amen. God bless people of God. Kayo po ay patuloy namin pinasasalamatan sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag na boldness. Amen po ba? Amen. Pinasasalamatan namin yung mga nakarinig na i-convert at matatransform sa paniniwalang espiritual. Nakawangis tayo ng ating tagapagligtas. Tayo ang henerasyon ng tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Ang na kay Kristo ay wala nang hatol. At lahat ng hindi sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hinatulan na at bigo ang lakad ng mga hindi tatalima sa tagapagligtas. At lahat ng tatalima sa tagapagligtas ay ganap ng mananagumpay. Waiting tayo at maghintay tayong lahat ng may pananampalataya sapagkat ang bundok ng Sayon ay pagniningin sa kadakilaan at karangalan
at hindi lilipas yung karangalan sa bawat individual na gaganap ng tanda ng patotoo at tayo ang magiging tanda sa lakad na masama na magnilingning tayo sa karangalan at kalawalatian ng ating tunay at isang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. God bless people of Zion. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners ng Panginoon Hesus Cristo, sa lahat ng followers ng Panginoon Hesus Cristo, na tayo magkakaisa na ng pananampalataya sa pagkabuhay na mabuti at maghihintay at magbabatay sa muli niyang pagparitan at tayo mabubuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya. God bless people of Zion, people of God, mga watchman servant, mga faithful and wise servant na kasama kong maghihintay at magbabantay na ang katuparan ng lahat ng sinalita sa mga banal na propeta na tunay na tayo ang salita ng ating Panginoong Hesus Cristo. God bless people of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa patuloy nating pakapurihin ang ating Diyos sapagkat ibinigay sa ating puso at sa ating mga pag-iisip ang ating kinasasaligan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo na patuloy na sumasa atin, na sinasamahan tayo sa ating paglalakbay dito sa sanlibutan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin ipagpasalamat, patuloy natin ipagmamuri at itaas natin sa Panginoon ang dakilang pagluwalhati. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipagpasalamat natin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Purihin ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos Ama, sa lahat ng mga bagay na patuloy mong ipinauunawa sa amin, na sa pamamagitan ng iyong karunungan, natayo ang bawat isa sa amin. At sa pamamagitan ng iyong unawa, salamat Panginoon, ang unawang ito ang patuloy nagbibigay sa amin ng katibayan upang matatag kami, matibay na hindi makikilos, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat matatag ang iyong mga lingkod na nagpapahayag ng iyong kagandahan loob, ng iyong katwiran. Ito ang nagsisilbing aming kinasasaligan sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, kami ang katuparan ng mga propesiya na sinintamos sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Kaya't ikaw ay aming nakilala na isang Diyos na tunay na tumataan sa puso't isipan ng bawat isa sa makatuwid bagay sa iyong banal na bundok ng Zion. Amen. Purihin ka, Panginoon, lahat ng mga banal ay nagbubunyi, pagbuwas o ngayon at magpasawalang hanggan. Kung kaya't patuloy namin isnasamo, Panginoon, dinadalangin namin marugdog na ikaw ang siyang patuloy mong magitan sa bawat isa sa amin at tawagin mo na ang aming mga kapatid at mga kaibigan upang sama-sama na kami magtaas ng mga awili ng pagpupuri, pagluwalhati at pagpapila sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat Panginoon sa lahat ng mga
bagay na ito na patuloy mong ginagawad sa amin. Purihin ka, dakilain at sambahin sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na mga lubos, mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. Amen.